Kasama natin yung ating kuwan. Yung hinawa natin yung ano, yung kuwan, yung ating, kapag tayo mga halaman natin ay sobrang kapal. Ngayon, ang nagiging problema din yan, yung mga maliliit niyan na ano, natatakluban, natatabunan. Ngayon, kapag hinayaan natin na matabunan, yan, ano, hindi ngayon masisinaga ng araw. Kaya mangyayari diyan ay kuwan hanggang minsan natutunaw sila. Natutunaw. Siyempre kailangan nilang ano ng vitamin D mula sa araw. Kaya ganyan, puputulan natin yung mga dahon na nakakataklog sa kanya. Yan, yan. Ito, maganda na ngayon. Yan, katulad ng garto, tinan mo yung kamatis na doon sa ilalim, hindi sila makakuha. Itong mga nasa ibabaw nito, tatanggalin natin. Yan. Ito, pagkatanggalin natin. Yan. Yan, o. Yan, o. Tapos lagay din natin din yan. Yan naman, mapapakinabangan din dahil kasi magiging ano naman sila, magiging fertilizer. Ayan, o. Kita mo ngayon, kita na ngayon. O. Kaya titingnan natin minsan yung ating mga tanim. Lahat ang ating tanim maganda yung malago yung ating tanim. Makapal. Ayan. Yan. O, may kamatis po yung isa. O baka naman din ilalaki siya ala. O di makuhan. Ito, ating malunggay dito na tanim na kuwan. Sa tumba. Gawa kasi na yung mga kuwan Yeah, itong mga sitaw dun sa ilalim na ano nila. Kaya para wag siya makuha ay aansin natin yung mga nakapulupot sa kanya. Aansin natin. Yan. Siya ngayon nakatayo ng ating malunggay. Ang malunggay pa natin dito isa ay manakaw ito kasi dito meron kasing iba na gusto magtanim ng kawan. Ginagawa nila, bumubunot na lang sila rito sa ating kawan. Kagaya na yung nangyari ito sa ating talong. Kaya yung ating talong ay dadalawang puno diyan na malaki kasi ibang mga kasamahan nito, yung mga napaibig na magtanim, yung mga kasabay nito, yung maliit pa sila, kinuha nila. Kaya yun lang natira sa ating pati yung ating malunggay, yung dati tayong tanim ng malunggay dito na kuwan, isa rin ang natira ngayon. Kaya yun, isa yung malaki kasi nga na kinuha na yung iba kasi napapaibig din sila magtanim. Makita nila yung mga maliit, binubulot nila yung tanim ko riyan. Kahit paano naman may natira naman siya. Ito naman mga ibang malunggay na yan, mga pahabol na yan. Kasi gano'n lang ating gagawin kapag halimbawa may mga tanim tayo, yung iba napapaibig silang magtanim at kinukuha nila. Ngayon huwag tayo madidismaya doon sa ganyan. Kaya lang natin ngayon kung ba may bumulot sa ating kuha, magtanim na lang ulit tayo. Kaya yan, saka ilang katatanim ko din yan. Yan, medyo lumalaki na rin yan yung mga yan. Siyala yan kuha. Yung ating talong dito bata pa, namunga na agad yan. Kaya ganyan nangyari. Meron pa yan palang nasan yung isa na yan, para ito dati dalawa Ayan, ito dalawa itong talong na ito. Kung ngayon pagkadalawang ganyan, ihapay natin yung isa para makakuha siya ng ng sikat ng araw. Yan. Ayan, yan, nakakahapay na. Tapos itong mga nasa tabi na mga dahon-dahon, tanggalin natin. Yan. Para talaga masinaga ng araw. Yun naman ang gagawin natin. Ihanap natin siya ng ng magandang pusto. Pagka yung siya itong ating kalabasa dito kahit yung mga kalbos na kasi kagat ko mga bata pa, huwag muna nating tatalbusan. Hayaan mo natin silang humaba muna para yung kanilang kuha medyo gumulang ng konti yung ating kuha.
Teka, meron pala tayo ditong kalabasa na kailangan i-baon ng ano, ng puno. Ang puno, ang tangkay eh. Ganyan kasi ginagawa ko kapag ka, ano, yung mga tangkay nila, katulad kagaya ng ganyan, yan. Ibabaw na agad yung tangkay. Yan. Ihukay na ng ganyan yung ano. Yan. Ganyan ang gagawin kapag ka, ano, yung halimbawa sa lugar rin na napita naman nakataw na tag-araw, di siyempre yung mga yung kuwan hindi siya ano hindi siya uugat ang tangkay kasi pagka tag-araw matutuyo agad yung ano eh yung ugat na natulo dun sa kanyang tangkay. Ngayon, ang gagawin ninyo, iuhukay nyo na tapos ibaw nyo na yung kuwan. At kaya karan dito naman hindi naman nag-uulan. Kaya ganyan lang yung ano, gagawin niya. Kaya babaw nyo na. Para iba kasi kapag ka yung ating mga kalabasa, nakakaugat yung kanyang tangkay. Doon, nagiging matibay siya. Tsaka pampahaba pati ng ano, ng buhay yun sa ating kalabasa. Hindi ko lang alam diyan sa mga sitaw kung ano. Siguro baka pwede rin kapag naman ng mga sitaw, yan kagaya ng ganito. Pagka kuwan. Kapag ako may nakita din yung sitaw, yung mugat yan, ayun ba yun. Ayan ang ating mga kamatis dito. Ito yung mga kamatis natin. Ano, palabasa yan eh, yung ginawa ko din yan. Pinaglalagay ko na lang diyan yung ano, yung mga bulok na kamatis. Ayan ngayon, nagsibulan, ang dami. Ngayon, siyempre palabasa marami sila, parang sila ngayon eh nagagawan sa sustansya. Kaya medyo kita nyo yung dahon. Kapag kakaganyan ng dahon, yan eh kulang sila sa ano, sa nitrogen. Pagamat ano, ano sila yung malusog. Pero yung kita mo pa rin sa dahon na kulang sila sa nitrogen. Ngayon, dapat yan sa ganyan, ilalagyan natin. Kung halimbawa, meron dyan sa inyo ng mga may alagang baka, kambing, o manok, tapos yung mga dumi nila na compost na, yan ang ano, ilalagay ninyo sa kuwaan. Pwede rin yung halimbawa, kung gusto nyo para mas mabilis yung ano, yung ibababad nyo yung ano, ibababad nyo yung kuwan, yung mga dumi ng hayop. Pagkatapos pag naibabad nyo ng ano, kahit magdamag pwede na. Tapos siya yung ididilig dun sa puno ng ganaan. Siya yan eh ano, magda-dark green ang kamang. Kaya lang kato, kita nyo na dark green. Yan, ganyan. Ay, ito kasi sobrang dami nila kaya hanggang kahit marami yan, yun lang ang technique nila, lalagyan nyo sila ng kuwan. Ngayon, kung halimbawa ang kalimitan kasi yung ano ay 2 linggo bago maglagay. Ngayon kapag ganitong marami ay ano kada 1 linggo maglagay niya ng lagyan. Tsaka tapos yan naman ano yung iba diyan magsasakripisyo yung iba. Tapos sino lang malakas siya yung lalago dyan sa ganyan. Kaya ayusin yung ganyan yung ano marami ang tanim. Ito itong karto, itong mga kuwan. Yung mga kalabasa, ano, panatilihin ninyo lagi nakalapat sa lupa yung kanilang mga ano, mga tangkay yan gayan. Para sakali malamigan yung kanilang tangkay, yung ugat yan. Yan ang mga ano. Kaya ganyan namin yung gagawin. Yan, tingnan nyo itong anong ito. Napaka dark green yung ating ano, ating sitaw rin dito. Ibig sabihin marami siyang nakukuha din ano, na nitrogen sa yan, dati nga yung ano, yung sitaw na ito.
Ito nasa sulok na yan. Yan ni dati ano, putla ang kulay na yan. Kita mo ngayon, maganda na, dark green na. Ay yun ang titingnan ninyo kapag kakin yung halaman, parang ang kulay ng dahon ay naging putla ang kulay. Ay lagyan nyo na lang ano, ng nitrogen. Yung nitrogen naman mula sa mga dumi ng hayop. Pwede rin sa mga ano, ihi ng hayop. Pwede rin. Pwede nga rin ang ihi ng tao, basta yung tao eh wala siyang karamdaman. Pag ang tao walang karamdaman, pwede nga yung ihi niya. Yung tao, yung ihi ng tao, pwede rin. Ayan. Ano, ngayon may naka-harvest tayo ng mga konting ano, angkong. Tsaka kulitis yan, sa tangkay ng kulitis size na yan. Yan naman ang ginagawa ko, sasama lang sa isda. Mga ating ampalaya, kita mo dati sa kapal ng ampalaya na yan, no? Kita mo may ano, may bunga na yan, yan o, bunga na yan. Dati may bunga din yung anong ito, yung una na yung bunga. Kaso ano, ay natay kung kuwan, nauna tayo ng insekto. Kaya yun, bulok. Eh gusto ko sana yung bago putihin ay bago harvestin ay medyo mataba. Ay naunahan tayo ng insekto. Kaya dapat pala ang ganyan ay wag nang antay na ganyan kapag pagka ang ating ampalaya ay may laman na ng konti, ay kuwan, hinaharvest na dapat para agad mapakita. Tamo yung nangyari, yung kamuti natin tinanggalan natin ng dati ng mga nakatakbo sa kanya. Yun nangyari kumanda yung kanyang talbos, medyo humaba. Kaya ganyan din pagka tayo may mga tanim, kaya pagka ang ating mga tanim yung sobrang kapal, ay ingatan natin yung mga bata. Yung dibali yung mga malalaki na nakaka-survive na yan. Kaya kahit di natin masyado silang alagaan, nakalagaan lang natin yung mga bata. Kaya mga gayaan, mga nasa ilalim na mga bata pa, yun ay ating asikasuhin sila. Pero pagka sila gaya mga nakalaki na, ay ayos na, hayaan na natin at sila kaya na nila ang sarili nila. Ito yung ating ampalaya, dito na sila yan makikita rin yung mga kita yung dark green. Kaya ibig sabihin yung ating ampalaya ayos ang kanyang natatamdan, marami siyang mga nitrogen na silip. Kita ninyo ito garto kapag medyo nangihina yung kuha. Kaya kita ninyo light green lang siya, ibig sabihin kailangan niya ng nitrogen. Ngayon hahanapin mo kung saan siya nakatanim. Ay dito siya sa sa self watering. Sa self watering. Ibig sabihin din sa self watering, palabasa ay kukunti ang lupa riyan, ay kulang sila sa nitrogen na nakukuha. Ngayon pag tutulungan natin pag tayo nakakita ng mga yung minsan meron ako nakakuha doon yung dumi ng ibon nakakuha. Yan yung ating kalabasa to na na siya, may bulaklak na. Kaya yung ating kalabasa dito hindi natin tinatalpusan, bulaklak na lamang. Kasi gusto na naman natin na makakuha ng nung bata pa yan, yung ating kalabasa lagi natin naman tinatalpusan para lagi tayong maka-harvest, para mapakinabangan lagi natin yung ating mga mga tanim. Kahit sila yung mga bata pa, napapakinabangan na natin. Ay ngayon ay ang atin namang pinapakinabang sa kanila yun namang bulaklak. Nakakuha naman ako dati din ng bulaklak. Tapos ang isang minsan napansin ko, kapag pala ang kalabasa siya nagbubulaklak na, medyo siya bumabagal siya ng paglaki. Ganyan ng isang na puna ko sa kalabasa. Ngayon pala yun. Kaya ibig sabihin ang kalabasa kapag namumulaklak na, mas lalong maraming nitrogen ang ang kailangan para siya ay bumili sa kanyang paglago. Dahil kasi
siguro sa paglabas ng bulaklak parang napakaraming nutrition ng ang kailangan niya, at saka yung nawawala doon sa kanyang katawa, kaya siya medyo mahina kumpara nung sa katulad ng dati na hindi pa siya namumulaklak. Kahit nga itong tamo, ito yung kangkong mamulaklak na ganyan. Yan, ito mga bulaklak ng kangkong, medyo yan, kaya puti, ang ganda. Siya parang nanghihina rin sila, bumabagal yung kanyang mga paglago pagkagan. Oh. Kaya yung minsan yung maganda rin yung marami tayong tanim. Yung katulad yung mga gaya ng kangkong, pag dapat talaga yan ayan, ang meron ako dating pinahaba na rito, ewan kung nasaan na, nawala na ayun doon pala na pala siya, na ilaliman siya ng na ibabawan pala siya ng ng kalabasa, kaya nanghihina siya. Pagka humaba na yun, dito ko naman siya dadalhin sa banda rito para yan, katulad ito tumal pa itong kalabasa yan ito, napanguhan ako na yan nagbulaklak dalawa. Ito meron pa palang yan, uy, pwede na makuha ito pwede ito, ganito na lang kuhanin para mapakinabangan ng paru-paro yung kanyang nektar bukas. Yan kasi kailangan niya ng mga mga paru-paro yung nektar nila, kaya isama natin kayo. Yan konti-konti lang ang ating pag-harvest, kasi mahirap yung mga katulad mga kangkong natin, hindi natin na-harvestin ng marami, para ang mangyari pagka pa konti-konti lamang, palagi tayo may mga na-harvest na gulay, araw-araw meron lagi tayo, kaysa dun sa harvestin agad ng harvestin, kaya konti-konti lamang. Tayo naman, marami pa tayo din mga tanim na mga kalabasa dito yan, mga hindi pa nga nasa bulong pa ito mga kalabasa dito. Yung ating isang dito, ang palaya, na rin, may bunga na rin yung palaya dito. Ayan ang palaya. Dati nakakuha na tayo din ng isang palaya. Ayos na, nakain na natin ang palaya, nakakuha naman ng isa. Ito pangalawa yan, inshallah ma-harvest. Meron tayong talong dito, ito pinagapang na rin natin yung talong na ito, magapangan muna habang ganyan sila bata pa, hindi pa na bunga, pagkapangan muna natin. Maganda kasi yung talong na ganyan pinapagapang, nakuha kagaya nitong garto, itong talong na ito pinagapang ko yung dati, kaya kita mo kalapad naman yung pero bata pa yan, bata pa. Yan ang kagandahan kasi pagka pinapagapang yung talong, lumalapad sila kahit isang puno lang, malapad ang kaya itong mga ito bata pa, yung talong diyan pinagapang ko muna. Meron pa nga doon kahit pala bawasan ng kawan, kasi hindi sila may bawasan. Yan, ito kasi yan yung talong diyan yan, para makakuha siya hawan. Itong bulaklak pwede natin ma-harvest ito
Harvestin natin. Yan, para itong pundol kahit paano napapakinabangan natin. Tapos mapakinabangan natin yung petals, yung mga ano naman, mga anong tawag yung pollinator. Mapakinabangan naman nila yung bulaklak na pollen. Pakinabangan. Yan. Konti-konti. Kaya kailangan ating ano. Kaya makita. Ito, inshallah, malapit na tayo din mga ano. Yan, pwede nga palang makakuha muna itong ano. Ito nga palang dahon ng sibuyas. So, kaya pagka tayo naman, ito naman ang kinukuha natin sibuyas. Kita yung itong mga kilo na ito. Itong kilong nakapunta sa baba. Ito yung ating kinukuha. Yan. Kailangan mapahaba yung kuko sa ano, kuko sa hilalaki. Hindi kasing mahaba yung kuko sa hilalaki para may pang-harvest, pang-putol. Yan o. Yan, ang ganito naman ginagawa ko, sama lang sa isda. Meron sinaing na isda o. Sama lang doon. Ayos. Yan o, kita mo isang sibuyas. Kaya pagka meron kayong mga sibuyas na nabubulok dyan na suloy, ano, huwag nyo itapon sa baso ha, salip itanim ninyo. Ito na yung ganyan kapag ka nakasibulo, napapakinabangan. Ito ano, ito mo, nakakapakinabang tayo dito sa ating wala, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ganyan. Yung kamote naman, ang tsaga-tsaga lang, ibaon muna natin, ibaon yung mga tangkay. Pagkakahaba, ipinabao ng tangkay. Tapos, kapag ano, marami-rami na, yan, pwede na natin siyang ano, talbusan. Tapos, pag magtatalbos tayo, kakunti rin na. Ito yung mga garto, nakadati yung mga tulo. Ginagawa ko diyan, pinuputol ko ng mga dulo na gaya. Tapos nilalagay ulit ko sa kanya, binabalik ko. Yan o. Balik ulit. Tapos ibabalik nyo ulit gaya yun. Para yun naman maging ano, maging fertilizer doon. Ayan. Yan. Uy. Yan. Ito pa. Ito mahaba ito. Yan. Yan o. Buti ano, naka-harvest ka na, nakapaglagay ka pa ng ano, ng fertilizer sa kanya. Kaya yung halimbawa, may mga tinatapon yung kapwa natin na mapapakinabangan natin. Ano, kuhanin natin. Yung katulad dito, oh, mayroon tayong tanim dito ano, yung bloater natin. Yan, meron dito tayong bloater natin. Bata pa lang eh. Yung ating bloater natin. Ang bloater natin pala, medyo ano siya, para basa yung kanyang, tapos pasinin mo yung ano na yan. Para katigasin yung kanyang ano, tangkay. Kaya ang ano, nangyari, mabagal siyang ano, mabagal siyang lumaki. Yung bloater natin. Bagal. Pero yung bloater natin, ano yan, ayan naman, nakakain naman yung ano na yan, yung bulaklak na yan. Nakakain. Kaya maganda rin yung ano, may bloater natin. Tsaka kagandahan ng ano, ng bloater natin. Kapag ikaw ay nagtanim ng bloater natin, siya taon-taon ka na yung merong bloater natin, walang ubos. Kaya minsan ka lang magtatanim. Bagay na bagay ang ganyang mga bloater natin dun sa mga tao na kuwan,
hanggang laging busy. Yan, ganyan, maganda, matanim mo yung ano, nung bloater natin. Kasi yung bloater natin, ano yan, yung, pag basta kayo meron na yan, wala na. O, pagka napaibig kang mag-ani, o meron kang bloater ay pupunta ka lang. Kasi yan ay ano, ang bunga na yan, si Charlie namamatak na. Tapos ay dami na nakidami. Ang maganda rin itanim, yung ano, yung mga nagtawag doon, hanggang mayroong parang orange na baging. Nakalimutan ko pagka naalala ko yung pangalan na yun. Ayun, ay yung gang baging yun na napakahaba rin ng buhay na yun. Tapos kapag ay nahinog na, kung saan ang namamatak. Kaya yung kagandahan na yun, kahit yun itanim mo sa mga punong matataas, kahit nga sa puno ng kawayan, ayun kapag tinanim mo, ay siya yun ano, kahit mapunta yun sa kawayan, napakatibay din kahit sa bagyo. Napakatibay. Nakawala lang sa isip ko yung pangalan na yun. Medyo malimutin na rin tayo eh. Kaya kailangan tayo ano, makapangain na yung mga ano, pampatalas ng utak. Memory enhancer dapat. Ano. Ayun, maganda rin itanim yung ganyan. At ayun ano, napakagaling din mga alat ang bunga na yun. At yun magaling din manibowl ang ano. Ay kapag nakapagtanim kayo, wala nang ubos yun. Kayo. Tapos siya, wala rin season. Maganda ng gayong mga halaman, walang season. Hanggang basta habang siya buhay, siya bunga na kay bunga. Wala siya kung anong pangalan niya. Kaya maganda rin mga itanim niya. Yung mga sibatsi, tawag sa amin sibatsi, yung maliit na patani, parang wild patani, maliliit lang siya. Ayun, yun yung napakaganda rin ano, tanim. Bagay yun sa mga taong busy. Ayun ay kuwan. Pagka yun ano na, bunga na kay bunga yun, tapos yung kuwan na yun, namamatak na yun sa lupa, yung ano, mga ano, tapos pagkamulan siya, simulan na. Yan mga maganda rin na mga halaman. Katulad yung mga ampalayang ligaw. Yung mga ampalaya naman ganito mga malalaki, yan naman kung tutusin, mga wala rin katapusan ng ano yan. Basta ang yung halimbawa, ikaw nagtanim ng ganyan ng mga kuwang, kailangan yung taniman, huwag mo masyadong lilinisin. Baka di nagtanim ka ng palaya, di pagkapang mo kasi siyempre yung ibang mga nahihinog, kaya mo mamamatak yun. Ayun sa susunod na taon, pagka nagtakulan ulit, ay di ano na yun, sisibol yung gayo. O di ka, kahit wala ka ng tanim, nakakuha. Meron na ka na rin nakakuha. Yung mga pepino, ganun din. Kahit nga yung mga talong, tayo lang naman kasi, kaya tayo nangyayari ng ano, talim tayo nakitanim ng mga kuha na ano, ay nangyayari kasi, nabawa tayo may mga talong, kapag matanda na yung talong, gagawin natin, bubunutin na natin, pagkatapos itatapon natin sa kuhaan. Ang dapat to ng mga kuha, hinahayaan na at matanda na yun, bubungal pa rin yun. Tapos yung mga bunga na yan, huwag natin linisin, bawa na kuha, hayaan natin sa lupa. Yung mga nahinog na, hayaan natin yan, tapos tingnan mo, yun pagkakuha maninibol yun, maninibol. Dahil kasi yung talong, kapag yun nahinog, pag inilagay mo yun, inayaan mo yun sa lupa, ano na kapag tag-ulan, yan ano, nabubulok yung kanyang laman, pero yung kanyang buto hindi nabubulok, yung kanyang buto. Tapos ngayon kapag di kalat yan diyan sa ano, sa kalat sa lupa yan, yung kanyang buto, at saka yan naman kahit ang buto na yan kahit makapunta yan sa damuhan, yan nakakalapat pa rin sa lupa yung ano, yung mga buto niya, gawa kasi sa liliit nga na yan ay nakakasingit, kaya nakakalapat sa lupa. Ngayon, kapag napalapat sa lupa, di pagka nagtag-ulan na uli, ano yan, may kusa na yung tutubo. Tapos yun na lang ang iyong aalagaan. Ang iyong
taniman niya yon, walang ubos ang mga gulay doon. Tapos ang gagawin mo na lang, daw pag ikaw papasyalan mo yung kawan, di yung lagi pagmamasta, bawa na siyempre mapibilis minsan yung ibang mga halaman eh. O halimbawa, nalot kung may mga kamuti, may mga kamuting ganyan. And then yung siyempre yung talong naman, matagal din yung bago makalaki. Ngayon ang gagawin ninyo, o pag napagbasa ninyo na, oy may talong pala itong nagsibulan. O ito yung gagawin mo, babawasin mo yung mga dahon na ganito. Kalbay, may mga kalabasa diyan, nakakuha. Babawasin mo ganyan yung mga dahon para masinagas siya ng araw. Para makalaki siya. Ngayon, naalaga lang natin sa ganyan. Tapos kahit nga yung mga patula, yung mga patula, halimbawa may mga patula. Tama minsan nangyayari kapag tayo may mga patula, bakit minsan dati may mga patula tayong tanim. Pagkatapos hindi na tayo ulit nakabili ng buto, nawala na ang ating hindi na tayo nagkaroon ng patulo, kaya hindi tayo nakapag-ipon ng buto. Tapos wala na tayong patula. Pero yung patula na tayo, bawa ko, ang namunga yung ating patula, pagkatapos ayan kasing patula, lang yan, maiksi lang ang buhay niyo. Pag nakapamungan na kung mamatay na yan. Ngayon, siyempre, diyan mayroong magulang. Ay, yung mga, pag hindi yung kinuhan mo, katabas mo na yung mga natutuyo na yan ilagay mo, ibuntol mo lang dyan sa baba. Pati yung kanyang mga, kanyang mga bunga na magugulang. Buntol mo lang dyan sa baba. Pag binuntol mo yan sa baba, at kasi inabot siya ng tag-araw, sanaan dyan lang. Tapos, kapag nagtag-ulan na, yan, pag nababad, yan susulo yan, yung mga, yung mga puto na yan. Yung mga magugulang na nakatambak lang dyan sa baba. Tapos may patula ka na uli. Ayun ka, ibig sabihin, kahit ikaw hindi na ulit magtanim ng ng mga gulay, palaging meron din. Halimbawa, katulad yung mga sitaw. Mga sitaw na ganito. Pag yung mga matadad, siyempre, minsan meron mga, tsaka yung mga sitaw. Pag halimbawa, mga sumasalabat yan din sa kanya sa baba, hayaan nyo na yun. Mga minsan ay gumagapang sa baba, hayaan nyo na. Kasi yung mga nasa baba, yun yung mga bunga yun. Tapos siyempre, hindi natin makikita. Kasi yung bunga ng sitaw na yun, yun ay gugulang. Sitaw. Pag kumulang na yung sitaw, ay hindi matutuyo na yun. Bawa nagtag-araw na, ang ating mga sitaw mamamatay na. Kasi tag-araw na. Tapos, siyempre, yung mapapata ngayon, siyempre, aalasin natin yung makaway. Lang, huwag natin tatapon doon sa ibang lugar. Hayaan lang natin diyan. Bagsak lang natin diyan yung ating mga tinapas na mga sitaw. Tapos, yung mga, pag umabot nyo ng tagulan, at nababad na yung kuwan, mag-uugatan yun, yung mga kuwan, yung ibang mga, ayan na may habang natagal, ayan napapalapat sa lupa rin yung yung mga tuyo na yung bunga. Ngayon, yung mga nakalapat sa lupa ng mga bunga, ayun yun ang sisibol. O meron na naman kayong sitaw, pero hindi nyo na itinanim. O yung mga ampalaya, ganun din. Yung mga ampalaya, katulad mga nagapang na ampalayang karto. Siyempre may mga bunga yan na hindi naman natin makikita. Tapos may hinog na lang dyan. Tapos ayan ang makaganda yung itong ampalaya na yan. Ayan kuha yung nabukas sa dyan yung niya kapag kahinog na. Tapos yung mga buto niya mamamatak dyan sa sa ilalim. Pagkatapos kapag nagtagulan, yan, masisibol na yan ang kanya. May ampalaya na naman tayo. Kahit yung ating mga mga okra. Ay ang kalimitan kasi mga nakikita niyo yung mga makabago, mga nagtatanim na yun, mga may pag. Yan kapag halimbawa matanda na yung yung mga tanim, palaya, alasin na nila yan. Tapos sila tihakot, lilinisin niya yung nila yan. Pati yung mga namatak na mga nabunga to, ng mga magulang, mga hinog na kuwan. Lilinisin na yun. Linis nga yung yung kanyang mga taniman. Linis na linis.
Wala kang makikita kuha daw, kahit mga damo, linis. Tapos ngayon, ito nilalagay nila yung sa mga tabihan, ng mga kailang mga kuha sa tabihan, tinatapon nila daw. Hindi ngayon, ang nangyari, kailangan na naman sila magtanim ulit ng ano, ng panibago, ng mga kuwan. Oh, bibili na naman sila ng ano, yung mga auto. Kaya maganda rin kaya na tayo ano, yung kagayanin natin yung style ng mga damo. Kita mo yung mga damo, ang mga damo naman. Hindi naman natin yan tinatanim. Yung mga damo. Pero kita mo mga damo yan, ano, sibula. Yung kagaya yung mga ato kagaya, tingnan nyo itong mga damo na ito. Itong mga damo na ito. Yan oh, ito yung mga damo na ito. Ito hindi naman ito ano, yung mga damo na ito, hindi naman ito mga itinanim dyan. Yan, gagayanin natin yung ano, yung style ng damo na ganyan. Yung mga damo na ganyan, dapat ginagaya natin. Tapos, kita nyo yung kayo sila, di mamumunga sila diyan, tignan mo, mga kuwan. Tapos, kapag yung mga ano, pag nagtag-araw na, mamamatay na sila. Pagka nagtag-araw. Ito, ano umulan lang dito ng 2 araw. Tapos, nababad yung mga buto niyan dati. Kaya nagsibulan ngayon. Tapos yan, kita mo kalago na yan, wala lang dilig-dilig yan. Ngayon, pero pagsapit ng ano, ng tagaraw, mamamatay ang mga yan kasi wala wala na silang malisisip sa tubig diyan. Ngayon, yung mga buto nila, mamamatak na yan dyan. Tapos, yan, nakariyan lang hanggang sa, siyempre, minsan dito magkakaroon ng sandstorm, matatabunan yung kanilang mga ano, yung mga buto nila diyan, mapapag-apaka, mapapabaon yan diyan sa ano. Ngayon kapag kaya ni nagtag-ulan, saka ulit magsisibulan. Oh. Kaya diyan, isang beses lang nagkaroon diyan ng ano, ng kuwan. Kaya ano, taon-taon na nagkakaroon ulit diyan. Ganyan ang dapat ang ating ngayon, ating gagayanin sa ating mga garden. Na ang mga garden natin, hindi natin masyado diyan kasi mapapakakuha pa tayo din sa ano, sa garden. At yun din ako sa aking garden. Ako ano, halos sagdatin lang ako hanggang mga tatayo pero na ano. Katulad ako ko na yan, nagbaon ako ng mga tangkay o kukwintahin nyo yun mga ilang ano lang yun, ilang minuto lang yun. Tapos ano na lang, nakapag-harvest pa ako ng ano, kukunti nga lamang, harvest pa. Kauti yung dami ng tanim na kuwan. Ngayon, kung ating kuwan ganyan, gagaya natin yung katulad ng mga damo, kung saan ang mga tutubo yan, yung mga katulad, isang beses na nakapagtanim na ng palaya, ngayon, pag hinahayaan natin sila, tulad yung mga sitaw na kuwan, hayaan natin yung mga sitaw, gamit siya ng mga gumagapag sa ilalim, hayaan natin. Tapos, pagsapit na ngayon ng ano, ng tag-ulan, yung mga natuyo yung mga bunga ng sitaw na mga hindi natin nakita, yan ngayon na magsisibulan uli sa ganong paraan. Meron mo tayo lagi sitaw na hindi na natin kailangan na tayo ay magtanim palagi ng ng kuwan. Ang kamuti naman, ganyan, gusto natin lagi tuloy-tuloy ang ating kamuti na kuwan. Magkano tayo ng halimbawa na isang tangkay ng kamote na ang ginagano naman niya, hindi natin yung harvestin yung isang tangkay ng kamote na yun. Tapos siyang gaganahin naman niya pag pahaba lang ng pahaba, pagkagagaling ba o paabutin natin paabutin doon sa kuwan. Kapag kasi nakatin natin sa tama na kuwan, tapos saka na natin siya puputulin. Tapos yung kanya naman mga magiging sanga, yun lang ating ina-harvest. Na ayun naman kaya lang naman ginagawa natin nakakuha yung kasing natangkay ng ng ganyan mga kamote kapag binabaw mo ay sila yung tangkay na yun bumabata kasi nagkakaugat kasi sila ng ng bagay. Pero yung pag ang kamote ay inayaan na natin nakakuha ang kamote, tumatanda yung kamote. Ang pampabata kasi sa kamoting bagay ay yung halimbawa yung magkaroon siya ng bagong ugat na yun, ang kamote mong tanim, laging bata. Kaya ganyan ang ang kuwan. Bawa katutong pagka nakabisita ka dun sa iyong halaman, bawa, busy ka lagi. Kahit isang beses ka lang nakabisita,
halimbawa ay merong isang gayon, uy, isang tangkay na yun, ibabaon mo. Isang tangkay, baon mo lang siya. Tapos sa isang linggo ulit, bawala ka lang kuha, nakapot ako doon siya kuha, baon mo ulit. Yung isang tangkay na yun, no? Tapos baon mo ulit, siya yung kuha, ikaw habang buhay, lagi kami kamuti. Hindi mauubos yung ng kamuti. Tapos, pag ikaw naman mag-ukay ng laman niyan, ang gagawin mo dun sa kuha, yung kukuha ng bulaan ng laman, itong mga yung sa gitna, na yung unang pinagtaniman, ay di yun lang kuha, nilang kukuha mo ng laman. Tapos itong mga tabihan na kuha, huwag mong hayaan mo siya ng buhay lang, yung panalbusan mo. Para lagi kami talbusan. Ganun lang. Tapos ang malunggay naman, yung mga malunggay, kaya pagkaya namumunga, yung may mga tuyo, kuhan mo yung mga bunga niyang tuyo. Tapos yung mga buto may pagtatanim mo. Kasi ang kagandahan naman, pagka yung mga tanim mo ganyan sa iyong mga halaman, yan sa mga katulad ng karto, tanim mo dyan sa mga tabi. Diyan naman kaya magtatanim ka diyan ng malunggay. Ang isa sa kagandahan ng malunggay, yan ay yung want to sawa yung kanyang pagdahon. Tapos lagi ngayon may gulay kapag halimbawa wala kang makuha doon sa ibang mga tanim ng mga talong, mga palaya, di magbalunggay ka muna. Kasi ang malunggay walang tuloy-tuloy yan eh. Ngayon nakagandahan pa na yun pag marami kang malunggay natin nasa tabi. Pwede mong pakabagan niya ng mga gumagapang katulad ng mga palaya. Kailangan kasi natin kumain kaya mga mapapait para yung ating mabalansi. Tapos yung palaya, gamot pa yan. Kasi para kung sakali tayo nakakapangain tayo ng mga matatamis, nakakapangain naman tayo ng gaya, mga mapapait. Kaya naman minsan tayo nagkakasakit kung ating kasi kinakain, hindi balansi. Lalo na kayo, masarap kasi kumain ng mga matatamis. Pwede naman tayong kumain ng mga matatamis. Kumain tayo ng mga mapapait. Tulad ganyan, mga palaya. Para maging balance. Nga palang hindi pa nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na tayo. Ngayon naman, minsan sa ating mga tanim, bakit yung iba yung mga hindi tatanim. Minsan kasi, ang alam ko diyan dahilan, kaya hindi tatanim yung iba. Minsan kasi ang dahilan ayaw pang magtanim sa ninanakaw lang ng iba. Kaya tayo nagtanim. Ako dati-dati rin, ako yung experience ko rin niya kahit yung ako natin sa Pilipinas, marami akong tanim dati mga balinghoy. Tapos pinagnanakaw pinagnanakaw. Hindi ko malaman kung sino mga nagnakaw na yun. Yung mga taga-Sambaga nagnakaw na yun. Nangyari, gawan. Pero, ang ginawa ko, tuloy-tuloy pa rin ako nung pagkatanim. Yung mga tanim ng mga alabasa o mga bunga, ninanakaw pa rin. Pero, gano'n lang talaga sa buhay. Siyempre, dito kasi sa merong magnanakaw, meron namang ninanakaw. Ganyan kasi ang klase ng tao dito sa mundo. Sadyang ganyan, may mga magnanakaw. Pero kung halimbawa, huwag tayong titigil sa pagtatanim dahil lamang sa ang ating dahilan may nagnanakaw ng ating mga kuwan. Hayaan lang natin na may nagnanakaw. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Kasi noon ako nasa Pilipinas, kahit maraming mga magnanakaw, ay tuloy pa rin ako ng pagtatanim. Pero kahit sa ganyan, ang aking mga halaman ay walang ubos. Hindi nauubos ang aking kasi pag iniisip yung tatalim ka, tapos marami nagnanakaw tapos parang tatamarin ka ng magtanim. Hindi dapat yan. Dapat tuloy-tuloy ka rin. Kahit naman marami nagnanakaw ng mga tanim ko dati, yung mga kuwan, marami pa rin naman akong nakaani. Hanggang sa yun nga, hindi sa rep, hindi na nga magkang uubos. Narong napakarami ko pang inaani na bunga katarba pa yung mga gulay ko sa rep. Maraming magnanakaw. Kahit nga minsan yung patula, kita mo yung mga patula. Yung mga patulay binabalutan ko pa yan ng dyaryo.
Kasi kapag ang patula kasi sa atin, kapag wala kang pang-spray, ay ano yan, ay talagang tinutusok ng putakte. Ay ngayon, ay hindi ka makakapagpalaki, laging nabubulok. Ngayon, ang ginagawa ko para makapagpalaki ng ano, inaano ko, aking binabalutan ng dyaryo. Ay ang problema naman yung magnanakaw, nauunahan naman ako lagi ng magnanakaw. Pero kahit paano ginagawa ng paraan kung paano na may itago sa magnanakaw yung ating mga tanim, nakuwan, ay di kahit paano nakakaani pa rin tayo ng pailan-ilan doon sa ating patula. Tapos sa mga saging, dati may mga saging diyan ninanakaw ng mga magnanakaw, saging, minsan ang saging pinapataba, ay tapos ay yung titibain na ito, wala na. Yung pala'y nakuha na yung buwig doon, nakatayo pa yung saging, ay naunahan na ng ano, ng magnanakaw. Pero ganyan lang talaga, pero hindi pa rin tayo tumigil sa pagtatanim. Tayo nasa Pilipinas pa. So, yung kahit nung ako nasa Tepas, marami nagnanakaw, marami naman tayong naaani na ano, na saging. Naipagbili pa nga yung ibang mga saging na ganyan. Ay, pero kung halimbawa titigil tayo sa ating pagtatanim, ay ano, hindi dapat natin gagawin. Tuloy-tuloy lang tayo. Kasi sadyang ganyan yung mga magnanakaw na ganyan. Ayun namang gayang mga ano, magnanakaw, pagdudusahan naman nila yan sa kabilang buhay. Dahil kasi kung halimbawa, alam mo naman, bawal. Kaya nga sabi ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na huwag kayong magnanakaw, kasama yan sa kautusan. Ngayon, ang nangyari doon sa kanila, ang kasalanan nila ay dalawa. Ang una, nagkasala sila sa Diyos dahil pinagbabawal nga ng Diyos na huwag kayong magnakaw, sila nagnanakaw. At ang pangalawa nilang kasalanan, yung kasalanan nila doon sa may-ari ng kanilang ninakawan. Ayan, sabi nga ng ano, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay bago kayo humingi ng tawad sa Kanya, ay kailangan humingi muna kayo ng tawad doon sa inyong nagawa ng kasalanan. Dahil kayo ay hindi kayo patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng ating Diyos, kung kayo ay hindi muna napatawad ng inyong nagawa ng kasalanan. At paano kung halimbawa namatay na yung magnanakaw, hindi na siya nakahingi ng tawad, ay ang nangyari ay paano pa siya mano, kaya nga mas mabuti pa yung mga tao na ano, na naparusahan na dito sa lupa kaysa kabilang buhay pa sa kapaparusahan. Mas matindi ang dadanasin doon. Ay ang Diyos naman binigay lang ng pagkakataon sa atin ay itong habang nabubuhay. Kaya habang nabubuhay pwede pa tayong makahingi ng ano, ng tawad sa Diyos at saka doon sa ating nagawang sa ating kapwa na nagawa natin ng kasalanan. Kaya ganyan lang talaga ang ano, ang buhay. Kaya kahit naman gano'n, tsaka yung isa pa minsan kaya tayo ang dahilan kaya hindi magtanim yung maraming manghihingi. Kasi minsan nadidismaya kasi yung iba, kaya minsan hindi na sila nagtatanim dahil gawa kasing bawa magtatanim ka doon sa inyong lugar, tapos yung iba kasi mga tamad, mga pagkaka nasa bahay kwentuhan na kwentuhan, hindi naman nagtatanim. Tapos kapag nais magluto o nais maggulay, ay doon nakatingin sa tanim ng ano, tanim ng may tanim, at lagi nang hihingi. Tapos pag minsan hindi mo pa nabigyan, ay bawa lagi hingi na hingi set, minsan hindi mo siya napagbigyan dahil kasi kahit papaya ay minsan hindi ka na makapagpahinog ng papaya, kaya nga nagtanim ng papaya para pahinugin mo. Nangyari hindi na makahinog ng papaya at kinuha. Tapos pagka yung na ano, sinaway at hindi mo na pagbigyan, ay siya panggalit. Tapos minsan kahit yung malunggay na kaya ka nga nagtanim ng malunggay para may magulay, nangyari naman yung mga manghihingi ay pati talbos pinutol na. Danas na ko yan na sa sobrang kapal ng muka ng manghihingi, tapos napakatamad na mo magtanim. Ay ang alam ko dahilan na yung kandalaw, yung siya kaya siya hindi nagtatanim, yung ayaw niya na siya mahihingan.
sinadidismaya dahil kasi marami nang hihingi sa kanya. Ay siya, ayaw ko nang magtanim kasi ang dami naman nang hihingi. Tapos hirap na hirap magtanim. Yung iba kasi hirap na hirap magtanim. Hirap na hirap. Paano kasi ang iba kung magtanim talagang malinis na malinis, asarol na asarol, inaasal pa yan. Tapos binibili pa talaga ng mga abono, gumagastos talaga. Pagkatapos ang gagawin naman ng mga kuba, manghihingin lang ng hihingin. Ay ako kasi pag ako nagtatanim, hindi ako masyado nahihirapan sa pagtatanim dahil kasi hindi ako malinis sa ganyan mga pagtatanim, ang kuwan kayo magubat. Pero ang dami kong tanim, kahit ganyan ang hindi kasi alam ng ng mga iba, ng halaman na gusto ngayon ganyan magubat. Gusto nila yan kasi yung mga malilinis, maganda ang tingnan. Ang problema, pagod ka kasi lagi mong dadamuhan. Pagkatapos aabunuhan mo ng aabunuhan, pagod ka. Pagkatapos hihingiin lang, hindi ka madidismasaya ka talaga. Ay grabe mo kapagod din yan sa iyong pagtatanim. Pagkatapos hihingin lang ng hihingin, hindi kayo parang nadismaya. Kaya yung iba ayaw na rin magtanim, manghingi na lang kasi ang hirap naman na ganyan na magpapakapagod ka sa pagtatanim. Pagkatapos ang mga kasama mo na may hingi lang ng hingi. Ay kasi kaya nga ay wala talaga kasama sa buhay kasi meron din talaga yung mga tamad talaga magtanim. Ayaw nila magtatanim, gusto nila lang minsan nakaupo lamang pagkakaano. At ayaw nagang bubuhatin ng katawan at para kumilos, para magtanim. Tapos panghihingi nila isa dyan ganyan. Pero, naman tayo nang nagtatanim, naging karanasan natin yung mga bagay na yan. Pero tuloy-tuloy tayo sa pagtatanim. Ay, kahit maraming manghihingi, wala pa rin ubos yung mga halaman natin. Ako nasa Pilipinas, walang ubos. Ay, marami rin mga kahit nga yung aking mga okra, hindi na makapagpalaki ng okra. Pero may mga okra kahit yung mga maliliit lang, wala pang 1 pulgada ninanakaw na. Kaya ako hindi makatikim ng okra. Pero ang ginawa ko hindi na rin ako masyado iba namang halaman na nakakitanim kasi ninanayaw. Kaya ganyan lamang dapat din marunong tayo mag-adjust sa ating mga pagkatanim na kuwan. Mag-isip tayo ng mga paraan ng mga kuwan na kung anong dapat natin gawin dahil kasi ganyan nga, maraming manghihingi, maraming magnanakaw. Ay pagpasa Diyos na lang natin yung mga kuwan. Diyos naman ay nakatingin lagi sa mga gayang mga tao na mga tamad saka yung mga magnanakaw. Ay kahit paano naman tayo kahit tayo mga magtatanim ay tinutulungan tayo ng Diyos at tinutulungan din niya yung ating mga halaman na dumami na bagamat may magnanakaw o marami nang hihingi ng mga tamad ay dumarami pa rin ang ating mga halaman. Ganyan ang ginagawa naman. Kita yung salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang ating mga halaman parami na parami. Kahit saan tayo magpunta ay marami tayong mga halaman. Alhamdulillah, la ilaha illallah. At salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay siya, maraming salamat. Ay nga pala mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na tayo. Sige, hanggang sa muli. Makapag-ani muna pala tayo ng talong. Dumani tayong kaunti rito. Yan. Ginabi na tayo na meron tayo tayong talong dito na say ay mabuka pa yan Hindi na natin dito. Ayun. Bata pa rin. Mura pa kasi. Yun, dalawa. Nakadalawa naman tayo nakakuha na talong. Alhamdulillah. Kaya ganyan lang ating kuhan. Ang importante, nakakapag-ani tayo. Palagi, alhamdulillah. So sige, maraming salamat. At hanggang sa muli.